Pinag-uusapan kasi nila rito yung pag-akyat ng impeachment proceeding sa Senado. Kaya't ayun nga dito kay Senador Marcolita ay mukhang mahihirapan. Nagnanais na ma-impeach itong si VP Sara pagdating sa Senado kasi nga yung bilang na kailangan nilang ma-achieve para maituloy itong trial na ito para kay VP Sara ay kung paano nila makuha yung 16 count na kailangan nilang makuha sa hanay ng mga senador na nakaposisyon ngayon. Ayon nga pa rito kay Senador Marcolita ay may may 4 na re-electionist at yun ang medyo dun sila madidemoralize yung nais nila kasi nga itong 4 na to ay maaaring hindi bibitawan nito si VP Sara Duterte. Ayon sa kanyang paliwanag ay meron ng 15 na nasa nasa kabila at ang 9 naman nasa kabila. So maaari pang magpalit yung bilang na yon para lang kumampi kay VP Sara. So sa video nating mapapanood ngayon ay ito ay isang kuro-kuro ni Senador Marcolita at ang isang anchorman na ito. Panoorin natin itong video. Sa kamera pa lang, gusto na nilang gibain kung sino yung nirereklamo nila. Hindi kaya ganun. O baka hindi sila interesado sa impeachment kasi baka alam nila na pagdating sa Senado, mahirapan sila, di ba? So, ma-achieve nila yung kanilang objective. Sa kamera pa lang. Dito pa lang kanya, huwag na natin, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oo. Bakit? 16 ang kailangan eh. 16 na boto. Tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Yung sa minority, siyam. Ayan. So 15 plus 9, 24. O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. Doon sa 15, hindi mo rin masiguro. Baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kabila dun eh. Di ba? Hindi, ako sa kwenta ko kasi, 4 doon sa 15, re-electionist. Okay. So, halimbawa, huwag na natin ano yun ang mga pangalan ha. Opo. Kung re-electionist ka, mabigat ang laban mo sa 2028. At ikaw ay hindi kumampi sa Vice President. Sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao at saka sa political career mo sa Visayas Mindanao. Kalahati yun. Dapat yun. So, 15 less 4, 11. Yes po. Hindi, kailangan kumuha tayo sa kabila. Ayan, kaya natin takutin yung ano doon, yung 3. Kunyari nakakuha ng 3. 11 plus 3. 14. 14 pa rin. Kulang pa rin, ano? Parang hirap nga tayo. Pero teka, yung... Teka muna, meron nga dyan, may mag-graduate, 2 eh. Opo. Yung isa taga Mindanao eh. Paano? Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, baka yun ang kakandidato. So pagka bumoto siya ng laban. Paano yung kapatid ko? Baka hindi... Hindi man. So bali, actually, yung potential na mawala, 5 eh, hindi 4 eh. So mahirap talaga makakuha ng... pero teka lang, minus... Yun bang hindi dumadulo sa hearing? Absent siya nung araw na yon o kaya nung... hindi rin siya bumoto. Ganun ho ba? Hindi ba? Ang pinag-uusapan boto 16 for conviction. Wala siya. Paano siyang boboto sa pang-16? Hindi ba magiging bilang nun? Dapat 23 na lang kasi, alam mo, si Bato, Sen. Wala eh. Paano siyang boboto sa 16? Wala nga siya. So hindi na ang basihan mo 23? Hindi. 24 pa rin talaga basihan mo? 24 pa rin. Ayun pala yun. Dahil nga siguro ganun, Sen, kaya sa kamera pala kinakailangang mag-iba na natin, magawa na natin yung ating motibo. Kaya nga naniniwala ko dahil nga tinanong ko sa'yo, bakit siya pinresent? Kung surprise witness. Kasi sabi niya, kasi ito na lang ang pag-asa natin eh. Halimbawa ganun eh. Doon wala tayong pag-asa. So dito man lang makaano tayo. Kamera pa lang,
Atin pong basahin yung update ngayon regarding sa impeachment trial na mangyayari. So as early of May 2026, impeachment proceedings against Philippine Vice President Sara Duterte are moving forward in the House of Representatives, with key developments taking place this week regarding the transmission of complaint to the plenary. Key updates. Articles of impeachment against VP Duterte have been distributed to members of the House of Representatives. The House Committee on Justice has sent the impeachment complaint to the plenary for voting, with some reports indicating a potential vote by May 11, 2026. Senate preparation. The Senate is preparing for a potential trial. Senate President Chis Escudero has stated the Senate is ready to convene as impeachment court for with interpreted as the following day upon receiving the articles. Ito yung forward na ito yung sinasabi ni dating Associate Justice Antonio Carpio na kapag ito daw ang mga word na lumalabas, ang ibig sabihin kasi ng forward na ito daw, agad-agad o gagawin na kaagad, parang ganun ba? Doon sa kanyang explanation, doon sa kanyang video Tuloy natin. Refiling livelihood. House leaders have indicated that even in legal challenges persist, refiling the impeachment complaint is highly likely under the 20 Congress to address allegations of misuse confidential funds and threats against officials. Background context. Early attempt of impeach Vice President Duterte in 2025 were achieved or faced challenges, but the new post focuses on the same allegations. Mukhang aakyat na nga ito sa sa Senate. No Supreme Court blocking order. The Supreme Court has not issued any temporary restraining order to block the proceedings, allowing the House to continue despite petition filed by the Vice President. Allegation denied. House Justice Panel Chair Gervil Luestro denied allegation of bribery of intimidation against lawmakers to secure votes for the impeachment in response to claim mentioned by Senator Amy Marcos. Committee action. The House Committee on Justice previously found probable cause to impeach, allowing the complaint to move to the full House. So yun, yung mga text news na ating nakalap. So inyo pong napanood yung video, at kung nais mong magpahayag ng iyong opinion, reaction, may kaugnayan dito sa ating ibinabahaging video na ito, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Maraming salamat. Bye-bye.